Explores with Escape. Yes, guys! So, usually, kapag malapit na New Year, ang daming mga preparation about sa pagsapit nito, yung maliban sa paghahanda ng mga pagkain, meron yung iba, naghahanda pa rin ng may mga konting regalo, meron pa rin gano'n sa New Year. Kasi hindi naman lahat nag-celebrate ng Pasko, di ba? And then, napag-isip-isip ko, guys, na siguro hindi na muna ako maghahanda ng yung 12 fruits. Yan, yung mga bilog, mga ganyan. Lalo na't ang mahal ng prutas ngayon, no? Grabe. Punta nga ako sa palengke kanina. Parang, sabi ko, wala pang Pasko. Sabi ko, ay, wala pang Pasko, wala pang New Year. Talaga nagtaasan ng mga fruits ba. Ayun. Pero nagkalat na sa palengke yung mga nagbebenta. Ayun. But anyway, ano pa i-prepare natin ngayon? Something new. So, tawag dito ay prosperity bowl. Prosperity bowl. Yan. First time natin gagawa ng ganito, pero papakita ko sa inyo kung ano yung mga sangkap na gagamitin ko. So, most of the time, nitong nakaraang araw, ang ginawa ko, nag-google ako, ano ba dapat? Ano ba ang kailangan? Although, meron yung mga iba, masyadong maraming nakalagay. Meron naman yung iba, konti lang yung nilagay. Meron naman yung iba, kung ano lang available. Meron yung iba nag-i-improvise, ganun. Pero ano nga ba ang mga importante na ilalagay? Ito naman ay ayon, hindi po ako expert guys hindi po ako expert sa mga ganito kasi lalo na sa feng shui na yan. Hindi ako expert sa ganito pero based on my research lang, okay, kung ano yung mga naihanda ko. Ngayon, papakita ko sa inyo guys kung ano nga ba ang ilalagay ko sa ating mahiwagang bowl. Alright, here we go guys. Okay, so syempre ang ating bowl. Ang sabi nga nila guys, actually pwede naman itong pinaglagyan na to. Pero mas maganda raw kapag medyo malawak ba yung bowl mo. Okay? Hindi naman yung para magkasya lahat, hindi. Para daw mas maluwag ang pagpasok ng swerte. Ayun meron din tayo ribbon. Ito. Alam niyo ba guys, itong ribbon na yan, kinat ko lang galing sa kortina namin. Ayan yung sa dulo ng kortina namin, kinat ko to. Oo, itong ribbon na to. Alright, and then 12 chocolate coins. Ayan. Oo. Para sa matamis na pagsasama. Tapos, meron din tayo yung laurel or bay leaves. Ang bay leaves naman, tsaka laurel or laurel, ito naman daw yung pampaswerte. Lagi napapaniwalaan yan. Laging ilalagay yan sa mga wallet, mga ganyan. So, ilalagay din natin dito yan. And we have 12 eggs. Yung laurel pala natin, guys, 8 pieces lang. 12 pieces sa chocolate coin. Ayan. At yung sa ribbons natin, dapat meron tayong 12. Lace din yan. Okay? Rice, okay, wag niyo nang itanong sa akin kung ilang kilo to, guys. Basta kinuha ko na lang to sa dispenser namin. Okay, then we have 12 coins. Alright, yung coins naman, guys, iba-iba yan. So, meron tayong 20s, meron tayong silver din. Okay? Kasi kailangan maingay. Kapag maingay, papasok ang swerte. Then, paper bills na 12 pieces. At meron din tayong mga jade dito, at saka yung obsidian bracelet ko. Ayan. By the way, guys, yung sa obsidian bracelet, okay? Narinig ko o narinig. Hindi ko narinig, guys. Ibig sabihin, na-research ko na kapag nabasag na yung bracelet, guys. Okay? Ibig sabihin, it has served all his power. Nakapag-accommodate na siya ng maraming negativity at na, alam mo yon yung napalitan niya na ng good luck. So, hindi na siya pwedeng gamitin. Although, may nakita kasi akong ibang research na pwede mo siya ma-cleanse. So, how? Yung iwawash mo siya, tapos, with running water or salt water, or pwede mo rin siyang ibabad sa water na may salt water ng within the midnight dun sa may tutok ng, hindi naman tutok ng moon, pero midnight. Ayan. Okay, the entire night, sabihin na lang natin. Ayan, para wala ng question. Okay. Tapos, kailangan din natin ng red envelope, guys. And, of course, itong 100 na to, ito ilalagay ko dito. By the way, guys, dun sa amount, any amount naman yung bills, hindi naman nakalagay dun na kailangan para-parehong amount, hindi sinabi. Okay, so, set up na natin to, guys. At excited na rin ako. So, uunahin natin, of course, yung rice. Okay? So, ito. Alright? So, hindi naman sinabi to na kailangan bagong ani, hindi naman sinabing ganun. Kung anong klase ng rice, hindi naman sinabi ng ganun. So, basta rice. Okay? Pero, isa sa mga nakita ko doon na nakalagay is, kailangan hanggat maaari sana, yung mga ganitong level ba, hindi naman yung talagang umaapaw, hindi naman yung sobrang konti, yung sakto lang. Okay? So, that's our rice. And then, we put our 12 eggs. Guys, malalaki pala kailangan natin ng isang orange, ha? Ayun, sorry, hindi ko nasabi kanina. Nakatago kasi. So, 12 eggs. Ayan. So, medyo ganyan siguro natin. Ayan. Bakit 12 eggs? Kasi 12 months, guys. Oo. Ang itlog kasi, ito yung simbolo ng, sabi nga nila, ng bago, fresh. Fresh beginning. Fresh beginning, kaya may itlog.
Kaya napipili nilang itlog. Okay, ayan. So, 12 eggs. Okay? So, yan. So, ang ini-next natin dito, guys, ay ang ating coin. Okay. So, ang ating coin. Yung coin natin, nakikita ko kasi, guys, meron yung iba nasa gitna, may iba nandito. Pero nakita ko sa research, dapat dito daw. Ayan. Coin. Ayan. So, yung coin natin is 12 din. Ayan. Chocolate. Chocolate, ano to, guys? Chocolate, what do you call this? Para pumasok. Chocolate coin. Ayan. Of course, guys, kailangan din natin ng bulak. Okay, bulak na cotton balls. Ayan, yung mga to. Ginawa ko na kasing ganito, maliliit. Kasi ano natin to sa pera. So, halimbawa, eto guys. Okay, i-roll mo siya. Ayan. Okay, roll natin. So, eto guys, kahit na magkakaibang amount, okay lang. Okay. Ayan. Tapos, lagyan natin ng lace. Ayan. Talian natin. So, lahat nung 12 na pera, ganitong gagawin nyo, guys. Ayan. Lalagay nyo siya dito. Like this one. Ayan. Mas gusto kong ganito. May bulak siya. So, parang mas gusto ko dito, guys. Mas maganda dito, no? Ano lang naman yan, symbolize na yun. Lagay pa naman natin ng red. Di ba may dollars? Oh, wala naman sinabing amount, guys. Kung magkano dapat. Kasi ito mga symbolize lang. Kaya meron akong 50s. Meron akong 100s. Meron din akong $10. Yung $10, guys, yun, sana ko yung binigay yun sa kanya. So, nilagay ko siya dito. Pwede rin to guys kapag halimbawa, syempre mahal ang gulay, no? Ay, ang fruits, no? Pwede nyo rin gawin to kasi parang mas tipid siya. Ayan. Parang man arte-arte. Ayan. Okay. So, habang niro-roll ko to guys, ito kasi, meron ako nakita na very interesting guys, yung kailan ba tatanggalin ang prosperity, 'di ba? Itong mga pinaggagawa natin dito. Kailan siya pwedeng tanggalin? So dapat tanggalin siya after the New Year. So ano may specific date ba or may deadline? Sabi doon bago mag January 2. January 2. So, bago mag January 2. Ayun. Tapos anong gagawin, 'di ba? Oh, naisip niyo ba 'yon? Kung anong gagawin? Hindi, no? Kung naisip ko na. Mas maganda yung ito. Pala desisyon talaga ako eh, no? Parang mas maganda yung tingnan. Sa bulak. So, anong gagawin? So, kapag halimbawa sa rice, syempre, hugasan pa rin naman yan. Pwede pa rin maluto. Yung itlog, pwede pa rin maluto. Ayan. Yung chocolate, ayan, syempre, pwedeng kainin, guys. Oo. Ayan. Pwede mo bigay sa mga anak mo. Ayan. Kainin nila. Or sa mga pamangkin, asawa. Ayan. Advance happy Valentine's sa mga chocolates. Ayan. Happy birthday, kasjay. Ayan. Tapos, ito pa, yung doon sa may pera, anong gagawin? Okay? So, pero syempre, gustusin natin, guys. Oo. Ginamit lang natin siyang offering. Pwede rin ibigay sa mga pamangkin. Ilagay nila sa wallet nila para, sabi, matuloy-tuloy pa rin ang ako ng kanilang graces, money. Diba? And natapos na natin ang ating mga paper, okay? Paper bills at saka chocolate points. And of course, yung ating itlog. Alright? Ang isusunod naman natin, Laurel.
Yung laurel naman guys, wala naman sinabi na ano, na kung saan talaga ilalagay. So, 8 lang to guys. Meron yung iba, 3 lang. Tapos sabi din nung iba, manifesting kung saan yung, ano yung mga gusto mong makamit, pwede mong isulat sa magkabilaan. I think nakadepende naman ata yan. Pero gusto ko dito lang. Para magsama-sama sila guys. Ayan. Abot yung isa. Abot yung isa. Kailangan ihukay mo siya. Ayan. Pero tip niya, diba? Ayan. Nalilig na pangarap ko. Alright. At tapos, ang ating 12 coins, guys. Ito, iba-ibang coins din. Lagay na rin natin. So, siguro dito. Ito na lang. Ayan. Kahit i-google nyo, guys. Wala naman, hindi nga naman sinabi na, hindi, not necessary na kailangan na nakalagay doon sa may ano, um, sa believe. Oo. Pero again, meron din talaga yung, depende rin siguro kayo sa inyo. Pero sa akin kasi hindi na talaga ako naglakay ng sulat-sulat yung magkabaliktaran pa yan. So yung pera naman, yung coins naman guys, nakadepende naman din yan sa inyo. At parang kulang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kulang ng piso. Ayun. Sus Mariosep. Ayan. 12. Yan. So, meron na tayong coins. Meron tayong bay leaves. At syempre, lagay natin ito. Okay. So, ito, pwede mo naman lagyan kahit anong amount. Sa akin kasi lalagyan ko ng 100 kasi wala tayong pera, guys. Ayan. Pero sabi nga nila, mas maganda nakabukas. Kasi kumbaga nakabukas yung palad natin. Diba? Ayan. Meron naman yung iba, gusto nila malutong. Yun, wala tayong malutong, guys, eh. Okay lang yan. So, yan, dapat nakabukas. So, ilalagay ko siya dito. Ayan. Okay? Yung orange, of course, sa gitna. Okay. Ayan. Tapos, ang ating ito guys, hindi naman lahat nagsabi na maglagay. Nasa inyo yan. Pero sa akin kasi, pwede rin. Ayan. So, ako ilalagay ko to. Yung dragon. Ayan. Gusto ko siya kasi nakaharap sa ano. Ito. Ayan. Lumalim na guys. Siyempre, ito, manifesting. Ayan. Ayan guys, so pakita ko na sa inyo ang kabuuan. So, papakita na natin ang kabuuan ng ating prosperity bowl. Okay, ito na. Ayan. Tiyanan. Ayan. So, saan nga ba ilalagay ito guys? So, ilalagay natin sa, sabi nga sa Google, sa southwest ng ating bahay. So, paano mo malalaman kung saan ang southwest? Siyempre, kapag nakaharap kasi yung bahay sa may pintuan ng entrance mo, hanapin mo yung southwest. So, katulad sa akin guys, dito ang aking southwest. Dito. So, diyan ko ilalagay. Ayan, kasama katabi niya yung aking kuting. Ayan. Lagyan na natin guys. Ayan na siya guys. Ayan. So again guys, prepare natin to either sa 29, 30 ng December. Pero ito nga, prepare ko lang para at least may sample tayo. Alright? So again guys, thank you very much sa pagsalubong. Alright? At pagsalubong. Salamat sa pag-antabay sa ating vlog for today. Once again, my name is Explore Sweet Escape. Thank you guys. Goodbye!